Bakit ganyan ang damitan mo? Hindi naman daw ganun ang suot mo nung umalis ka. Huwag kang gumaya sa ibang kabataan dyan, ng ibang tao dyan na nag-alilakad ko noon, na manata ko noon. Pagkatapos, inuman. Yung iba, nag-aaway pa sa inuman. Yung iba, puro post na naman nakatoksikan. Yung iba, pasaway pa rin sa magulang. Ay, Friday, par. Baka hindi kasi ako payagan ni Mama tsaka ni Papa pag wala tayong kasama matanda sa alay lakad eh. Ay, kasama ba lahat ng tropa, par? Ayos, masaya yan. Sige, sabihin ko na lang sa kanila na kasama natin yung coach natin sa volleyball para makasama ako. Sige, par. Dadahin ko din yung pamporma ko. Hindi ko kasi pwede suotin. Baka makalata sila mama tsaka sila papa eh. Ang gagawin ko, ilalagay ko na lang muna sa labas. Tapos dadaanan ko sa Friday pagpaalis na ako. Bale, doon na lang ako magbibihis sa inyo ha. Ganito post nitong batan to. Tsaka saan lugar to? Last 3 days. Linggo, Sabado, Biyernes. Biyernes Santo? Sige yan yung usapan. Ni? Saglit nga. May tatanong ako sa'yo. O bakit? Ano ba yun? Ginagawa ako dun eh. Yung anak mo may post Friday, Biyernes Santo. Ano to? Ba't? Alam mo ba yan? Anong post? Tingin nga ako. Tingnan mo, puro sila nakaporma tapos tingnan mo yung mga comment nila. Yung iba parang bastos pa yung usapan. Meron daw ng bato ng ice tubig sa kanila. Kailan yan? Ba't? Alam mo ba yan? Post niya yan eh. Tsaka ano yan? Yan yung nagpaalam siya. Mag-aalay lakad daw sila. Ang sabi naman niya, kasama daw nila yung coach nila. Alilakad, ganyan mo pinaalis yung suot? Teka. Hindi ganyan yan yung damit niya nung umalis yan dito. Gisingin mo nga. Tatanong doon sa'yo, papa mo. O ka dyan. Upo ka nga. Ito ang post mo. Ayan, ang dami oh. Mga nakaporma kayo. Tapos may mga pagangsay-gangsay pa kayo. Yung comment section, Amanda, ayan, nagko-comment ka rin. Okay? Meron pa sa inyo ng bato ng ice tubig. Tapos nagtatawanan kayo. Itong isang to, tingnan mo, halos magmura na sa comment section, no? Kailan to? Nung Biyernes po. Biyernes Santo. Anong paalam mo sa mama mo? Mag-aalay lakad po. Kasama po yung coach po namin sa volleyball. Asan dito yung coach nyo? Ba't wala? So, ibig sabihin, hindi kasama, di ba? Tama ako, mali? Tama po. Okay? Ako, Amanda, tumanda na ako ng ganito. Mas marami akong kalokohan ginawa sa'yo. Kaya alam ko na yung mga palusot na ganyan. Kung ako nandito nung oras na to, hindi kita papayagan. Bakit ganyan ang damitan mo? Hindi naman daw ganun ang suot mo nung umalis ka. So niloko mo yung nanay mo para payagan ka, pero ang totoong pupuntahan niya, pormahan. Hindi po, Papa. Alay lakad po talaga yan. May mga picture po kami sa simbahan. Ito. Oh. Di ba sinabihan kita noong nakaraang taon? Ano ang tamang panonood pagka magsisimba? Di ba sinita na kita na nung mga araw din na nagpapaalam ka magsimbang gabi na yung pormahan mo, hindi Christmas party ang pupuntahan nyo. At kung gagamitin mo ang simbahan o ang Diyos, dapat yung totoo. Ha? Biyernes Santo mismo, Amanda. Sagradong araw yan ng mga Kristiyano. Okay? Ginawa nyo na namang Christmas party. Ginawa nyo na namang field trip. Naintindihan kita, bata ka, gusto mo mag-explore eh.
Wala namang problema yan eh. Basta safe ka eh. Diba? Pero nagsinungaling ka na naman. Bukod sa wala kayong kasamang matanda, tingnan mo yung mga comment na mga kasama mo. Pag sinabing namamanata, Amanda, nire-respetong araw yan. Yan yung araw na inilaan ng Diyos sa atin yung buhay niya. Yan yung araw na dapat ma-realize natin kung ano yung mga sinakripisyo niya para sa atin lahat ng mga tao ngayon. Tsaka bakit hindi ko nakita yung post na yan? Siguro nakahide sa akin yan, no? Ano pa nga ba? Kasi nakakainain naman di mag-post. Para sa pormahan nila. Di ba sinabi ko sa'yo na wag mong ginagawang sangkalan yung sagradong paniniwala ng Kristyanismo para lang sa kalokohan na gagawa mo. Bilib ako sa'yo, wala kang bisyo. Nag-aaral ka naman mabuti. Pero yung maliit, 1, 2, 3 pagsisinungaling mo, pag pinabayaan ko yung pinabayaan, Amanda, lalaki ulo mo. Kung nagsabi ka na lang ng totoo na, Papa, gusto kong makisama sa mga tropa ko, gusto ko experience. Baka payagan pa kita eh. Baka kinausap ko pa yung mga tropa mo. Hindi ko inuusgahan yung mga magulang nila na hindi sila ginagabayan. Kasi ikaw nga, ginagabayan ka namin, lumulusot ka eh. Biro mo, umalis ka rito nang hindi ganun yung damit mo, tapos sa picture, ganun pala yung damitan mo. Sagradong araw ang mahal na araw. Huwag kang gumaya sa ibang kabataan dyan, ibang tao dyan na nag-alilakad ko noon, na manata ko noon. Pagkatapos, inuman. Yung iba, nag-aaway pa sa inuman. Yung iba, puro post na naman nakatoksikan. Yung iba, pasaway pa rin sa magulang. Pasalamat ka, hindi ko ginagawa sa'yo kung ano yung ginawa sa akin ng nanay tatay ko dati. Grabe akong paluin, yung walis tambo, bali dito, yung botas, sinipa sa mukha ko para lang makinig ako. Ayaw na ayaw ko gawin sa'yo, Amanda, kasi bukod sa babae ka, alam ko kasing masakit sa pisikal kumpara sa masakit sa pananalita. Parehong lumalata yan. Pero ayaw kong gawin sa'yo. Foul ka na sa akin nung simbang gabi. Foul ka na naman ngayong mahal na araw. Gusto mo ba yung isang foul na natitira? Kamay na bakal yung gamitin ko para sumunod ka? Hindi po, Papa. Sana bigyan niyo pa po ako ng last chance. Hindi na po mauulit. Last chance, Amanda, ha? Kasi hindi na namin alam kung saan ka dadalhin, eh. Pag mataas na boses, masakit, di ba? Pag malumanay na boses, masakit pa rin. Hindi naman kasi pwedeng lagi kang tama sa ginagawa mo. Tatandaan mo to, hanggat hindi pantay ang dalawang paa namin ng nanay mo, responsibilidad ka namin. At hanggat wala ka pa sa tamang edad, kami ang masusunod sa pamamahay na to. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi ako katulad ng ibang magulang dyan na masyadong yuyuko sa anak, na magmamakawa sa anak. Kung yan last chance na yan, sasayangin mo pa rin. Papalayasin kita sa pamamahay namin. Tandaan mo yan, ha? Opo, Papa. Yun na, maghahain ka doon. Ginawa ko na rin yung ginawa mo. Ang pagkakaiba lang natin, lalaki ako. At bilang magulang mo, hanggat buhay pa ako ang masusunod sa pamamahay na to. Tatambak ka pa sa mga taong plastic dyan eh. Talagang totoo nagbabago kayo sa mga kasalanan nyo. Gusto nyo magbawas sa kasalanan, patunayan nyo sa gawa. Pakita nyo sa gawa nyo na ginagamit kayo ng Diyos para magbago. Hindi yung ginagamit nyo yung Diyos para sa mga kagaguhan nyo.